Magandang araw sa inyong lahat. Ah, Welcome ulit sa aking channel, especially dun sa mga subscribers natin and followers. Syempre dun rin sa mga first time tayo mapanood itong video natin. Baka naligaw lang to sa inyong mga news feed or sa inyong mga reel, no? Sa short, sa mga nasa YouTube. Ang i-discuss natin ngayon ay ang tungkol sa comment ng isang subscriber natin na siya daw ay under constructive dismissal kasi napilitan lang daw siyang mag-resign dahil ginamitan daw siya ng PIP, which means Performance Improvement Plan, at fail daw siya. Na paglalabas daw ang decision ay hindi niya makukuha ang kanyang yearly bonus. So with that, nag-file na lang siya ng resignation bago mag-release ng bonus dahil wala raw siya makukuha ni singkong duling. So need daw ba niya na i-present ang PIP documents sa arbiter kasi may problema siya. Wala na raw siyang kopya at wala na siyang access doon. O employer side daw ba ang mag-prove na voluntary ang kanyang resignation. At marami fails na siya na task base sa PIP. So 13 years in service siya at currently unemployed. Nag-resign siya 2023 pa. At may waiver and quit claim naman daw siya. So discuss natin yung rules, no, sa resignation, constructive dismissal, tsaka yung mga burden of proof, burden of evidence na pinag-uusapan dito. After ito, ma-shoutout natin ang ating mga subscribers and followers. Okay. So, ang rule kasi sa constructive dismissal na dahil ito ay isang illegal dismissal claim, he who alleges must prove, diba? So, kung ikaw ang nagkiklaim na ikaw ay tinanggal, ikaw ang magbigay ng proof na merong nangyaring termination sa iyo, na tinanggal ka. Incumbit probatio ang Latin term dyan, which is he who alleges, not he who denies, must prove. Yung constructive dismissal claim, yan ay nagsasabi na ikaw ay tinanggal. Although walang papel na ikaw ay tinanggal, ang claim dyan na parang tinanggal ka na rin. So, ang standard doctrine natin sa illegal dismissal cases, sabi dito, bago pa mag-discuss or bago pa tingnan kung merong illegal or dismissal, o kung ang dismissal ay legal or illegal, dapat mo nang patunayan kung meron bang dismissal in the first place. Patunayan mo na kung tinanggal nga. Diba? So in short, prove first the fact of dismissal. Kasi kung wala namang dismissal na nangyari,
there is no reason to determine kung legal o illegal ito. Wala nang dismissal na nangyari. So, ang sinasabi dito ng ating subscriber, siya daw ay nag-resign dahil ginamitan siya ng PIP na fail daw siya at maraming fails siya dito. So, ang tanong dito, ito ba ang PIP ay sufficient na para patunayan na ikaw ay tinanggal? Well, kung titingnan mo kasi, ang PIP ay isang performance improvement plan. Uso ito sa mga call center, no? Na ito, parang binibigyan ka ng pagkakataon na i-improve ang iyong performance dahil base sa kanilang metrics, ikaw ay nag-fail. So during that period, ipakita ka na ikaw ay pasado. No? Kapag hindi mo na ipakita ikaw ay pasado, ikaw ay tatanggalin. Parang ganyan. Ngayon, ang mga PIP kadalasan may mga metrics yan. Parang may mga standards yan na mga tasks na pinapagawa sa'yo at nandyan yung rating kung paano ka papasa o hindi. So, para patunayan na ang PIP mo ay ginagamit lang para alisin ka, patunayan mo na hindi fair ang PIP. So, siyempre, ang PIP, para hindi fair, kailangan mag-present ka ng evidence na yung mga metrics dyan ay hindi patas. No? So, halimbawa, sa pag-perform ng isang task, para masabi mo na yan ay hindi patas, kailangan maipakita mo na kung ni-rate ka ng bagsak, mali kasi ang rating mo, ang result mo ay hindi naman bagsak. Diba? So, kung sabi ng employer bagsak ka sa isang metric at tapos ang sabi mo naman ay hindi, ikaw magbigay ng patunay na hindi ka dapat bagsak at mali ang rating. Diba? Ipoproduce mo yung mga ebidensya na yon. So, kung sa 10 metrics na yan, bagsak ka lahat yan, at sinasabi mo na hindi ka dapat bagsak, ikaw magbigay ng mga papeles para patunayan na mali ang rating sa'yo. Na dapat hindi ganun kasi ganito naman ang performance mo. Ang performance mo kung titingnan pasado, pero ang grade sa'yo bagsak. Ikaw magbibigay ng patunay yan. Kung hindi mo nabigyan ng patunay yan, hindi mo makukumbinse na mayroong constructive dismissal base lang sa PIP. Now, let's discuss resignation. Ang resignation sa ilalim ng Article 300 ng ating Labor Code. Sa paragraph A, voluntary yan. Paragraph B, yun yung just cause, no? Resignation for just cause. Ang sinasabi mo dito na hindi voluntary ang pag-resign mo. Ang pag-resign mo ay for just cause. Napilitan ka lang mag-resign. Ang una mong bantayan dito is paano kang pinilit mag-resign o paano ka napilitan mag-resign. Kasi kung ang presumption sa resignation, voluntary yan. Ngayon, kung sinasabi mo hindi voluntary, i-prove mo na meron kang force, duress, intimidation, ganyan, improper pressure, threat, yung ganyan. Patutunayan mo yan. Ngayon, kung ang employer mo ang gagawin yung defense ay resignation, no? Doon sa constructive dismissal complaint mo, then si employer, paghandaan niya naman na na voluntary yung iyong pag-resign, no? So, na walang force, duress, improper pressure, intimidation. So, that can easily be done kasi kung hindi mo ipakita na mayroong force, duress, or improper pressure, talagang that confirms na wala nga naman talagang intimidation or improper pressure. Ngayon, kung babalik ka doon sa issue na ang parang nagkaroon ng sitwasyon na napilitan ka mag-resign dahil sa PIP. Now, tatanungin ulit, bakit? Ano ba ang meron sa PIP na napilitan ka mag-resign? O sabihin mo, halimbawa, kasi ibinagsak nila ako doon. Bakit hindi ka ba dapat bagsak?
O, pag sinabi mo hindi ako dapat bagsak, o asa anong patunay mo na hindi ka dapat bagsak? Eh, nirate ka ng ganito, phone handling, eh, yung average handling time, ganito, hinandle mo ng ganito. O, average handling time, dapat 2 minutes lang. Ikaw, inabot ng 5 minutes. O, can you say now na, hindi, base sa evidence, hindi 5 minutes ang average handling time, o kundi 30, 30 seconds lang. So, can you prove that? Yung ganyung example, no? So, lahat ng mga nasa metrics, i-rebat mo yun na mali ang rating sa'yo at ikaw magbigay ng patunay na kung bakit mali ang rating sa'yo na dapat ang rating sa'yo ay pasado. Okay? So again guys, paalala lang sa constructive dismissal kasi pag yan ang kaso mo, be ready na marami kang papeles dyan. Ikaw ngayon sabi mo, may kopya ng PIP, wala ka. Eh medyo nalalagay ka kagad dyan sa alanganin. No? Kapag pinurso mo yan, mahihilaw yung kaso mo. So, make sure lang na i-lower mo lang yung expectations mo dahil mahirap ang kasong constructive dismissal. Patunayan ko ikaw yung complainant kasi nasa iyo ang burden of proof. So guys, kung nakatulong sa inyo itong video natin, then share nyo na lang. Ano? And if there's anything more you want to get clarified on, drop me a comment. So again, thank you for watching and I hope to see you in the next videos. God bless.